regulations to help the government. Kasi how would we control now? That's Kasi hindi because, sila member. Mr. Chair, that's because technology is so fast and our regulatory agencies cannot cope up. That's the problem. Well, at least, gawin nilang trabaho nila. We have to do it. Binabayaran ng gobyerno. Gumagastos ang gobyerno. Di ba? So, we call on MTRCB and KBP na i-update po. No? Humabol tayo. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang. No? Just like us here, even we're on vacation, we're here to listen para ma-update din natin, makahabol tayo sa mga nangyayari. No, I hope makuha niyo yung sinasabi ko. Yes, Your Honor. We understand the point, but there is really a wide difference between broadcast of television and radio and the use of internet protocol as a means of transmission. In fact, it's more properly netcasting than broadcasting. Attorney, at the end of the day, itong lahat ang importante kay Google, kay kung sino pa man, basta nag-broadcast viewing, the end of the day, for me, it should be healthy public information. Very simple. But it seems napabayaan na rin ng gobyerno, ng agency ng gobyerno na dapat sila ang mag-regulate. Very simple to understand. Oh? Mr. Chair, KBP is not a government agency, and membership in the KBP is voluntary. And we have, while we affiliate with content creators, it is not in the context of membership, but affiliation, in the sense that we try to get content creators to adopt the standards as well as the guidelines of the KBP in content creation. Because we have members that also use internet and social media as a means of expanding the reach. And we require them to follow the same ethical standards in their broadcast if they extend the reach through internet protocol platforms. Anyway, Yes, please proceed. Anyway, yun lang po ang akin, no? Again, we cannot be just staying there. We should improve, no? Sayang ho yung ano natin, mga resources, the government. Well, KBP should improve also. Nag-i-improve yung broadcasting. Since ang KBP is part of that broadcasting, so as MTRCB, they should it also has to improve. Hindi ho pwedeng doon na lang tayo sa hanggang dyan na lang, while yung broadcasting nag-i-improve. Ang KBP dapat mag-improve. Alam niyo yan eh. Yes, the Honorable Manuel is recognized. Thank you, Mr. Chair. I have some questions sa representative ng Google Philippines. Mr. Chair, kapag merong content sa YouTube na nireport ng ating mga kababayan dahil tingin nila ay naglalaman ito ng disinformation or misleading na content, ano ang proseso na pinagdadaanan bago makapag-decide ang Google Philippines or yung mga nasa YouTube na ito ay i-take down or hayaan lang na nasa platform pa rin yung content? Thank you, Mr. Chair. So kapag meron pong nireport yung, let's say, Filipino user po
So, unang-una po ay titingnan po natin kung ano po yung violation na nire-report. So, for example po, pagbigay po ako ng madaling example po. Pag sinabi po nung creator na patay na po yung isang kandidato. So, pag sinabi po niya patay na po si candidate X, yun po, madali pong ma-review po ng YouTube team yon dahil kailangan lang po nilang i-verify kung buhay pa ba si candidate X. Kung buhay pa si candidate X, automatic po yung content na yon ay violative of election misinformation. So meron pong mga ganong bagay. Or pag sinabi po, another example po, pag sinabi po na ang election ay sa Mayo 1, yun po ay malinaw na violation ng election misinformation policies kasi po ang election po natin ay sa May 12, di ba? So, yung pag-review po, meron pong team na nagre-review po ng content. Meron pong mga bagay na madaling i-review, meron pong mga bagay na medyo mas komplikado pong i-review. Titingnan po yung konteksto. So, importante po, for example, yung sinasabi po yung tungkol sa pagmumura. Meron po kasing pagmumura na kunyari po nasa isang music video. Sa mga polisiya po, malinaw po na pwede po, medyo meron pong leeway pagdating po sa mga artistic music video, for example. So, kung dun sa music video may nagmumura, may nag-report, baka po yung finding po doon, either i-allow siya, hindi po siya violative, or kung talagang medyo, medyo sumusobra naman po, pwede po either ma-remove nga po yung video, or pwede rin po siyang ma-age gate. Meron din po kasi tinatawag na age gating. So pag hindi po batay sa minor de edad yung video, pwede rin po nating i-age gate yung video para 18 and above lang po yung makakapanood po noon, Mr. Chair. Mr. Chair, sa review team ng YouTube, sino-sino ang mga nandun? Without mentioning names for now, ilang tao ang nandyan? Tapos sila ba ay mga Pilipino o meron ding mga foreigners na nasa review team? Mr. Chair, so libo-libo po. Yung team po na yan ay tinatawag na Trust and Safety. So lahat po ng mga platforms meron po yan Trust and Safety teams. At kadalasan po yung mga Trust and Safety teams nakakalat po yan sa buong mundo kasi po 24/7 po ang magre-review, 'di ba? So, hindi porke nag-report ka ng gabi, walang magre-review kasi po nakakalat po ang trust and safety sa buong mundo po 'yan. So, kung tatanungin niyo po ako kung meron po bang Pilipino, meron po siguro somewhere sa isang opisina ng YouTube na trust and safety kasi po yung trust and safety team siguro po tens of thousands po 'yan of individuals all over the world who review these videos 24/7. So Mr. Chair, ang bagit po meron tens of thousands kalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero for example, for video na nasa YouTube na ang nag-upload ay isang Pilipino, saang particular location naka-base yung mga magre-review ng ganong particular video? Okay. Mr. Chair, maganda po ma-explain na dahil marami po mga ibang polisiya, di ba? Meron po tayong mga teams na may expertise po dyan. So for example po, meron kang teams na ang expertise po nila yung hate speech. Meron ka pong teams na ang expertise po nila yung gambling and other illegal activities. So depende po dun sa violation na kiniklaim, makakascade po dun sa team na yon upang sila po yung mag-review dahil expertise po nila yon. So, again, hindi po siya depende sa bansa, kundi depende po dun sa topic na nire-report kung ano po yung tamang team na mag-handle po nung video nung video. Ibig sabihin, Mr. Chair, kapag merong ganong ni-report na isang video, pwedeng haluan ng mga Pilipino at hindi Pilipino ang magpapasya kung merong na-violate o wala ang ganong particular na video. Tama po ba? Tama po. Tapos sa tens of thousands kasi naka-designate daw sila based on particular themes or possible violations. Gusto kong mas ma-concretize para mas maunawaan po ng mga kababayan natin. Sa tens of thousands, paano sila nagpa-function? Paano nila na-systematize yung kanilang gawain? Kasi hindi naman po pwede na yung isang video lang dadaan sa mata ng tens of thousands para smoothly na magawa yung trabaho. So,
para lang po mas specific yon for one particular video na ni-report, on average, ilang tao yung collectively